kahalagahan ni Kyle Anderson sa Warriors, dahilan kung bakit ayaw siyang kalaban ni Green, Clay viral ang ginawa sa bench. Panggugulang ni Harden, epektibo pa rin. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, Curry shoes, mabibili lamang sa halagang $2,499. I-click lamang ang link sa comment section. Hindi makakalimutan ni Draymond Green. Isa ang kanyang memorya na may mga mahalagang kakayahan na kaya niyang hugutin mula sa kanyang toolbox. Isang halimbawa nito ang paraan kung paano naaapektuhan ng kanyang bagong kakampi sa Warriors na si Kyle Anderson ang laro, kahit walang nakakaagaw pansing mga highlight na kumakalat sa social media. Isa siya sa mga taong ayoko kalaban, sinabi ko na sa inyo dati, ani Green noong Miyerkules ng gabi. Nagkaroon siya ng steal noong nakaraang taon o ilang taon na ang nakalipas habang naghahagis ako ng pasa. Inabot niya ng mahaba niyang braso ang bola at kinuha ito. At sabi ko, paano niya nakuha ang bola? Marami na ang nagtanong ng parehong tanong sa sarili nila tungkol kay Anderson sa loob ng kanyang 11 taong karera sa NBA. Sa panalo ng Warriors noong Miyerkules ng araw laban sa New Orleans Pelicans, napatunayan ulit ito ni Green, pero ngayon ay masaya siya dahil teammate na niya si Anderson. Sinubukan ng star ng Pelicans at mahusay na atleta na si Zion Williamson na daanin si Anderson sa dribble, ngunit ang tinatawag na slow-mo ay gumalaw at napigilan ang tila trend na si Williamson. Sabi ko, oo, masaya ako na hindi ko na siya kalaban, sabi ni Green. Hindi pinakamabilis o pinaka-athletic si Anderson, kaya niyang mag-dunk pero hindi sa estilo ni na Vince Carter o Dominique Wilkins. Ang kaya niyang gawin ay gamitin ang kanyang 6 na talampakan at 9 na pulgada, 230 librang pangangatawan, and 7-foot wingspan sa bawat sitwasyon. Idagdag pa rito ang isa sa pinakatalinong pag-iisip sa basketball, kaya't nagiging panalo ang anumang kupo ng kanyang kinakatawan. Ang veteranong point forward na halos kayang laruin ang lahat ng posisyon lalo na sa depensa ay nasa kanyang ika-4 na kupunan pagkatapos maglaro sa San Antonio, Memphis at Minnesota. Sa dalawang magkasunod na panalo ng Warriors kontra Pelicans, ipinakita ni Anderson ang inaasahan nila nang siya ay kunin ng koponan noong off-season. At ito rin ang dahilan kung bakit naiinis silang kalaban si Anderson dati. Minsan mahirap sukatin ang nagagawa niya dahil mahusay siyang defender, pinapalinaw niya ang laro gamit ang kanyang utak. Ani ng coach ng Warriors na si Steve Kerr noong Miyerkules ng gabi. Nakikita niya ang laro parang chessboard at napakalaki ng epekto niya sa laro. Mahirap ding sukatin minsan ang ginagawa niya. Down ng 20 puntos laban sa Pelicans noong Martes, si Anderson ang isa sa pangunahing dahilan kung bakit nakahabol ang Warriors at natalo ang New Orleans ng 35 puntos sa huling 3 quarters. Naglaro si Anderson ng 20 minuto mula sa bench at nagkaroon ng +-9 kahit wala siyang naipasok sa 9 na tira. Isa lang sa 2 free throw ang pumasok, kaya't 1 puntos lang ang kanyang natapos. Pero kumuha si Anderson ng 2 rebound, nagbigay ng 4 na assists at may 5 steals sa 15 steals ng Warriors. Ang pinakamalakas na lineup ng Warriors noong Martes ay binubuo ni na Anderson at Green bilang mga big men na nagsilbing point guard kasama ang mga shooters na sina Buddy Hield at Lindy Waters at isang agresibong cutter na si Jonathan Kuminga. Sila ay may +-10 at natalo ang Pelicans 24-14 in 30 possessions. Sa 5 laro pa lang bilang Warrior, pinangunahan ni Anderson ang opensa at ginulo ang depensa ng Pelicans. Dahil sa injury ni na Steph Curry at DeAnthony Melton, naging point guard si Anderson sa maraming pagkakataon at isa sa pinakamagandang lineup ay siya ang may hawak ng bola para sa mga kakampi. Bukod pa rito, perpekto ang kanyang shooting na 4 sa 4 mula sa field. Sa kanyang unang 4 na laro bilang Warrior, may total siyang 10 puntos in 4 of 18 shooting. Ngayon, nakuha niya ang parehong puntos sa isang laro nang hindi nagmintis at 14 na mas kaunting tira. Siya talaga ang point guard namin halos buong gabi, sabi ni Green. Pinalabas namin si BP, Brandon Podziemski mula sa bola. Siya ang point guard namin halos buong gabi. Meron siyang versatility na kakaiba sa karamihan at napakasarap siyang maging kakampi dahil maaasahan siya sa kahit anong sitwasyon. Sa mga nakaraang taon, nakaharap ng Warriors si Anderson ng 45 beses sa nakalipas na dekada, 30 beses sa regular season at 15 beses sa playoffs. Natalo nila si Anderson at ang Spurs ng 2 beses sa playoffs, gayon din nung nasa Grizzlies siya noong 2022 season. Katulad ni Green,
Ngayon ay maaari nang matulog ng mahimbing si Kerr dahil kasama na nila ang napaka-flexible na si Anderson sa Warriors. Palagi kong ayaw na kalaban siya, sabi ni Kerr na sinasang-ayunan ang pahayag ni Green. Isa siya sa mga taong parang kapag pinasok sa laro laban sa amin, nagsisimula ng magkagulo. Ang saya na kasama na namin siya. Ano sa tingin niyo mga kaibigan? Sa ibang balita naman, maraming nangyaring galawan sa NBA ngayong off-season. Isa sa mga napapansin at mahalagang balita ay ang pag-alis ni Klay Thompson mula sa Golden State Warriors. Na-draft siya ng Bay Area franchise noong 2011 NBA Draft. At tumagal ng 12 season kasama ang team kung saan nabuo nila ang isang tunay na dinastiya kasama sina Stephen Curry at Draymond Green. Ngunit matapos ang isang season na nagbago ang kanyang papel, napagtanto ni Thompson na panahon na para lumipat. Nanatili si Thompson sa Western Conference at sumali sa Dallas Mavericks upang makasama sina Luka Doncic at Kyrie Irving. Agad naman siyang naka-adjust dahil sa ngayon ay nagpapakita siya ng career high na 45.5% from 3-point shooting. Bagaman maliit pa ang sample size, mukhang maayos ang kanyang pagsasama sa koponan ng Dallas. Sa kabila ng magandang laro, may ginawa si Thompson sa off-court na ikinagulat ng ilang tao. Sa panalo ng Dallas kontra Utah Jazz noong Martes ng araw, nahuli si Thompson sa TV broadcast na tila seryosong naglilinis ng ilong. Nagulat ang mga fans sa tindi ng kanyang ginagawa. Under 30 minutes a game. Under 30 minutes a game. Ito ang mga bagay na malaya mong nagagawa kapag isa kang multimilyonaryong NBA star at 4 na beses na NBA champion. Marahil may mga iilang kantsaw siyang natanggap sa kanyang mga teammates nang makita nila ang ginawa niya, pero malamang na hindi nito maaapektuhan ang chemistry ng team. Kung tutuusin, ilang beses na rin gumawa ng mga kakaibang bagay si Doncic sa bench na ikinatuwa rin ng fans. Naging maganda naman ang laban sa pagitan ng LA Clippers at Phoenix Suns. Well, sa first quarter dominado ng Clippers ang laban sa pangunguna ni James Harden. Back-to-back tres ba naman ang ginawa? Kasama ang tulong ni Porter Jr. na pinaglaruan lang ang depensa ng Suns. At sa laro na ito, hanggang ngayon ay lagi pa ring nakalusot ang panggugulang ni James Harden. At ang naging biktima niya ngayon ay si Royce O'Neal. Nagtapos ang first quarter, 37-20. Jones sets the screen, rolls Harden. 7 to shoot. Around Mission, but the mastery of James Harden to pick. See that hook right there? James. Sa ikalawang quarter, nagsimula ng mag-init si Devin Booker, isang tres ang ginawa, 6:43 minutes. Sa ikalawang quarter, pinasok ulit si Kevin Durant. Ngunit hindi pa rin tumigil ang Clippers dahil gumawa ng back-to-back tres itong si Norman Powell. Wala nang 2 minuto ang natitira, Durant gumawa ng fast break dunk, ngunit bumawi si Ivica Zubac sa ilalim. Balik sa 16 ang kalamangan ng Clippers. Seconds to play, Durant versus Harden. Inagawa ng former Brooklyn Nets teammate dahil sa depensa ni Harden, nananatili ang kalamangan. Score 52-70 leading by Clippers. Score 82-67 nang bumitaw ulit ng tres si Norman Powell. Kevin Durant isang jumper ang ginawa kasama ang fast break layup mula sa kanya patungo kay Booker. Timeout ang Clippers. 5.5 minuto sa third quarter, isang tres ang pinakawalan ni Durant. Unang nakuha ng Suns ang lead sa tres ni Dunn sa fourth quarter at isa pang tres ang sumunod mula kay Royce O'Neal. Ngunit bumalik ang lead ng Clippers dahil sa tres ni Nick Batum at isang block. Naging tie ulit ang score sa depth tres ni Harden. Ngunit agad bumawi ng 2 tres si Devin Booker kasama ang isang fast break mula kay Royce O'Neal. Harden hindi sumuko, isang hard drive ang ginawa. Pasok! Ngunit mainit pa rin ang kamay ni O'Neal para ibalik ang kalamangan sa 6 at hindi na nakahabol ang Clippers. Natapos ang laro sa score na 125 sa 119. Devin Booker 35 puntos, James Harden 25 puntos. Do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.